Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman kami, tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ah, Siyempre, yung mga pangyayari po, latest na mga pangyayari. Sagutin na po natin kasi ang dami po nangangantyaw sa amin. Ayan na yung mga nabudol. Yung mga Duterte supporters daw na sumuporta sa unit team, kami raw po yung nabudol. Pero masasabi ko po, marami rin lumabas din kasi yung ano 'no, parang in denial stage pa po ako. Pupunta po ako sa ano, hindi ko po alam kung sino po yung mga nananawagan, pero nakita ko po na diyan lang pala yan sa Quezon City 'no, sa mga nagtatanong po. Pupunta po ako personal. Ayoko po manawagan kasi hindi ko po alam yung mga grupo na nananawagan, eh. Mahirap na po baka mamaya, pupunta po ako ro'n mag-isa. Kung gusto niyo pong, pumunta ro'n, pupunta po ako ro'n sa 15 'no, pero hindi po dahil sa, kasama ako sa grupo, kanya-kanya po. Wala pong grupo na ano 'no, na sasaniban tayo. Mahirap na po na ano 'no, na, matindi po galawan ngayon. Nakakadala po yung, ano, yung gamitan. Kaya ako po ay pupunta sa 15 sa mga nagtatanong. Out of my own, kung gusto niyo pong sumama, hindi ko po ipinapanawagan yung grupong nananawagan na hindi ko po kilala, eh. Mahirap mahirap na po 'no, mahirap na pong, mag-imbita ng kung sino yung may mga pangalan. Basta pupunta po ako ro'n, dahil, in support po sa mga Duterte, hindi po dahil sa hindi ko po kilala yung mga nananawagan maliban kay Vivian Velez at ano, ewan ko kung sila talaga nananawagan o hinahanap ko po yung post ni Jason sa wala po akong makita, eh. Pasensya na kayo kaya sabi ko nga basta pupunta ako ro'n na 15. Mahirap pong manawagan, eh. Okey. Wala kang pakialam sa'min kung feeling aping-api kami, 'no? Feeling niyo aping-api? Pinagmumukha niyo pa kaming kawawa, utot niyo. Okay, pag-usapan po natin 'no, kami po, mga Duterte supporters na naniwala sa Uniteam. Hindi po kami nabudol 'no, hindi kasi ini-insist ng iba na nabudol. Tama po kami ng sinuportahan 'no, tama po kami na sinuportahan, na si hindi po, pupunta po ako, ito po malinaw, pupunta po ako sa Quezon City, Justice kung saan man 'yun. Pupunta po ako sa Quezon City Hall, para po sumuporta kay Pangulong Duterte. Hindi po dahil sa may grupong nana nananawagan 'no. Pupunta po ako ron out of, support po tayo ron. Bakit ba namamatay-matay, nasa hotel na ako, eh. Okey. Punta po tayo rito. So, sa usapin po na nabudol, naniwala naman po talaga kami na sa Uniteam. Naniwala po kami na may kasunduan po sila, si Pangulong BBM at saka si Vice President Sara Duterte. May kasunduan po sila na itutuloy nila yung mga proyekto ni Pangulong, Duterte. Ah Naniniwala rin kami na hindi nila papapasukin yung ICC. Naniniwala rin kami na itutuloy yung NTF-ELCAC. Ayan yung ano 'no, yung mga paniniwala namin. So, ah, ano po 'yan, eh, yung it's a matter of principle na gusto mo ng continuity, 'di ba? Yung mga tao, eto ngang mga tao na 'to, eto na nagsabi na itutuloy nila, hindi pa naituloy, nagsalita na 'yan. Paano pa po, hindi ko po kinakantyawan yung iba 'no, may kanya-kanya po tayong, paniniwala nung eleksyon. Wala pong pagsisisi 'no. Alam niyo po 'pag nagsisi kayo na nagsisi, ito
Ito po ang pagsusuri, opisyal na pagsusuri ng, kulto ni Digong. Ang kulto ni Digong po sa pagsuporta sa UNITEAM ay hindi po nabudol. At that time, tama po na sinuportahan namin kasi katunayan na tama, nanalo tayo. Ang problema, nung nanalo na, ayun po 'no, yun po ang katotohanan, eh. Nanalo tayo, 'di ba? Ang problema, nung nanalo na, eh, putya, pinasama na po ng pinasama. Okey, pinasama na po ng pinasama ang ating, VP Sara Duterte, napagsabihan pa na oo, nagkita na kami ni Ram kanina. Napagsabihan pa po ni napagsasabihan pa po na oportunista. Yun po ang pinakamasakit 'no, na na oportunista si Sara Duterte. Yan po ang mga bibigyan po natin pansin. Bibigyan din po natin ng pansin ang daming sinabi ni Attorney Yesyesio tungkol po rito kay Speaker Martin, na karamihan po dun ay pinaniniwalaan natin 'no. Hindi ko lang matiyak nun kung kaano-ano niya yung Romualdez na, bali-balita, eh, bata pa ako nun, eh, bali-balita na siya ring nagpahamak sa pangalang yung original na Marcos. Ngayon naman po ay, ngayon naman po ay, isa na naman Romualdez. Real talk po kung uugatin niyo po, lahat po ng kaguluhan na 'to sa Uniteam, lahat po ng, nangyari 'no, sa Uniteam this late, eh, mauugat niyo po 'yan sa isang ahensya o sa isang, bahagi ng pamahalaan, yung pong pinamumunuan nitong Kamag-anak Incorporated ni San Martin. Okay, ayan po mga pag-uusapan natin ngayon, pero bago 'yan, pindot na. Okay, pag-usapan na po kaagad natin 'no. Pasensya na kayo, hindi na po ako do'n kasi alam niyo po sa labas, pagka ako po ay nagla-live sa labas, too much distraction 'no. Punta na po tayo rito sa ating topic na ano ko kay Yesesio, pinapakinggan ko siya. Lalo na po yung revelasyon na yung tatay daw nito ni Martin, si Kokoy, Romualdez, eh, siya rin daw yung napabalita nung araw. Eh, 3 years old pa lang ako nun, batang-bata pa ako. Parang naririnig-rinig ko lang yung mga pangalan na yan 'no. Umuulit ba? Nauulit ba yung, kasaysayan nung mga Romualdez at mga Marcos? Hindi ko po alam kung, kung naulit kasi hindi ko naman talaga nasaksihan yun, eh. Pero sa ngayon, ang tingin ko talaga na nakakasira, hindi na siya nakakasira, eh, talagang, nagbigay na talaga siya ng ano 'no, yung hindi lang po crack, talagang parang kumbaga kung ide-describe po natin, eh, winawasak talaga, eh, 'no, yung talagang lahat ng, parang walang tinitira kasi kay VP Sara Duterte. Ayaw tirahan ng gusto hanggang sa pagre-resign 'no, talagang hinahabol talaga si Sara Duterte. Ang tingin ko nung una yung sa CIF winawasak lang yung pangalan niya 'no, yung pangalan ng Duterte, sinisira lang, pagpapapasok ng ICC, sabay-sabay po, eh. Sabay-sabay po yung nagaganap hanggang sa pati ngayon, nung na-realize po nila na hindi po nila magiba yung pangalang Duterte. Nagtataka po ba kayo walang lumalabas ng mga presidential survey ngayon, 'no? Tanong ko lang po, SWS, Pulse Asia, Okta at iba pa pong nag, ng mga presidential survey. Tanong ko lang, bakit wala na pong naglalabas ng presidential survey? Ayaw niyo pong maipakita na ang layo po, 'no? Ang layo po sa survey result ni VP Sara Duterte at nung Kamag-anak Incorporated. Eh, makikita po sa survey 'yan, eh. Okay. Alam niyo po ang daming ano, eh, ang daming,
anong tawag dito, ang daming red flag na. Sana sa una pa lang 'no, may nabasa ako rito kay Carla Brus, isa rin siyang, Duterte supporter. Sana sana daw nung una pa lang, gano'n talaga, no, sa huli ang pagsisisi. Sana nung una pa lang na-realize na natin lahat yung mga red flags. Ako nga na ano ko, looking back, 'di ba, ang unang red flag na nakita natin diyan yung alam na alam natin lahat kung ano yung gusto ni VP Sara Duterte. Ang gustong-gustong hawakan ni VP Sara Duterte at tingin kong bagay sa kanya at talagang, malaki yung magiging impact niya, 'no? Ang gustong-gusto niyang hawakan na departamento yung Department of National Defense. Just imagine 'no, kung ang hawak ni Sara Duterte ay DND, napaka-popular po niya 'no, napaka-popular po magiging popular po masyado si Sara Duterte kasi isa lang po naka-focus siya, 'no, ubusin na, tapusin na yung insurgency. At bagay na bagay po 'yan 'no. Ang dami kong question noon na nung binigay sa kanya yung DepEd, bakit DepEd, 'di ba? Ang daming gumugulo samantalang ang hinihingi, ine-expect natin bilang mga nasa ka-unit team, 'no? Ine-expect natin, ayan si Parak TV. Basta pupunta ako riyan, Parak, sa May 15. Ine-expect natin nang bibigay talaga kay Sara Duterte yung DND. Kasi dun siya bagay, eh. Yung sinasabi nila lahat ngayon na war freak siya o kung ano pa man, hindi bagay yan sa DepEd, 'di ba? Totoo, totoo mas bagay siya sa DND. Just imagine 'no, kung siya po ang Department of National Defense, lahat ng hawak niya po, lahat ng mga kasundaluhan, siguro by this time talagang, durog na yung ano, sabayan pa ng NTF-ELCAC na merong mga programa talaga hindi lang po militarily, 'no? Talagang durog na sana. Opo, I am a BBM supporter. Ayan nga, unit team po kami. Ako po, magtapatan na tayo 'no, eto sa mga nagtataka. Hindi ko po kayo niloloko. Alam po yan nila Parak, alam po yan ng mga Duterte supporter, never po ako, nag-iba-iba po kami. Marami po sa mga Duterte supporter nag-isko. Inaway ako ng mga yan. Galit sa akin yung mga yan kasi nag-BBM ako. Huwag niyo pong babaliktarin, hindi po ako bumabaliktad. BBM po ang binoto namin. BBM, no? BBM po kami. BBM Sara kami. Kami po yung ka-unit team, hindi po BBM yan at nalusaw yung unit team. May ka-unit team po ang sa unit team. Marcos Duterte po ang unit team. Nakakalimutan nyo lang. Akala nyo lang, pag nanalo na yung Marcos, matutunaw na yung Duterte. Hindi po. No, yun po ang unang red flag. Balikan ko lang po yung dinidiscuss kasi sinagot ko lang yun. Para niloko ko siya. Hindi ko po kayo niloloko kahit kailan. Yung unit team po, kami po yung ka-unit team ninyo. Baka nakakalimutan nyo, kami po yung tapat. Alam niyo po sa totoo lang, no? Mas marami pa akong pagtatanggol kay BBM. Real talk po yan. Kaysa sa mga vlogger ninyo. Kasi mga vlogger nyo naman, ano naman alam paano ipagtanggol si BBM niyan sumusunod lang sa uso at ano lang yan. Naghihintay lang ng binababa sa kanila. Kita nyo pare-pareho ngayon. Pare-pareho nilang binanatan si Duterte. Okay, balik po tayo sa punto. Dapat, sa totoo lang po, dapat, no, doon pa lang, no, nag-isip na tayo, bakit hindi binigay yung DND? Tapos, sa isang banda naman, ako sa tingin ko naman, di ang ibinigay sa kanya, yung pinakamalaki yung problema. Real talk po yan. Pinakamalaki po ang problema sa lahat ng departamento, ano?
Correct. DepEd. Bakit? Kasi sukatin mo lang yung kalagayan. Huwag po kayo maniwala na ang taas-taas natin sa edukasyon nun. Putya, mga nambobola lang yan, lalo na yung mga dilawan. Panahon po nila Pinoy, panahon po ng mga naunang presidente, hindi po tayo mataas sa edukasyon. Matagal na po tayong mababa sa edukasyon. Kaya nagtataka ako, si Sara Duterte, mababa tayo sa edukasyon, dapat niya mag-resign. Utos niyo. Okay, real talk po. Ako, in hindsight, naisip ko ngayon, hindi kaya sinadya na ang ibigay sa ating Vice President, sinadya ng ating binigay sa ating Vice President ay anak ng pupa, salita kayo ng salita ng putang kung ano-ano mga pinagsabi. Teka, i-hide ko muna yung yung mga nagsasalita. Mamaya po kayo magtanong. Ngayon kung hindi po kayo makapaghintay, tatanggalin ko muna kayo. Okay. Balikan ko lang po. Ngayon na naisip ko, putya, hindi kaya binigay ang DepEd post kay BP Sara para talagang madurog na yung kanyang political career. Kasi mahihirapan eh. Mahihirapan kahit sinong politiko na hawakan ng DepEd precisely kasi ang DepEd po ang may pinakamalaking problema sa lahat. Pero alam niyo yung mga pag-iisip ng tapat ka, nagtitiwala ka sa kapartner mo, 'di ba? Parang ano yan, para kang nagmahal ng tao na mahal kita. Ibig niyo ba sabihin yung pagmamahal na yan? Kaya po mahirap na sabihin na nabudol kami kasi alam namin kung bakit namin binoto si BBM. Alam namin itutuloy niya tong mga ginawa ni Pangulong Duterte. Siya lang ang nangako ng ganun eh. Siya lang po kasi. Just imagine, no? Oy, Nor Kasim, ikaw ang topic namin ni Ram kanina. Bidang-bida ka kay Ram eh. Kayo na lang yata yung natira talaga mga orig na mga natin. Okay. Alam yung mahirap po talagang hawakan. Hindi ka pasikat kung DepEd ka. Di ba? Mahirap maging sikat. Wala pong wala pang sumikat na politiko na dahil siya ay DepEd secretary. 'Di ba? Wala pa eh. Walang mula DepEd naging senador man lang. Meron dating senador na naging DepEd. Pero never si Lapos nga, si Jesly Lapos hindi pa rin tinuloy. Walang nakagamit sa DepEd, no? Walang nakagamit sa DepEd para maging tuntungan yung DepEd sa kanyang political career. Ang pinakasikat kasi diyan sa totoo lang yung pinakasikat po DND talaga no? Department of National Defense. Sa lahat po, si Enrile, di ba? Sila Ramos. Talagang sa ayaw mo sa gusto, sisikat ka kung ikaw ay DND secretary. Okay, anyways, yun yung in hindsight, yun yung realization ko na siguro binigay talaga kay Sara Duterte yung DepEd para ikalubog ng kanyang karir. Parang yung sinasabi kong paulit-ulit sa inyo. Kaya binigay yan kay Robin Padilla. Siyempre, mahirap naman dahil kakampi natin si Robin. No? Pero real talk po, kaya po binigay yan si kay Robin Padilla yung anong tawag doon? Committee on constitutional reform. Number 1 si Robin. Ang dali mo lang singilin pag hindi siya nag-perform Ang hirap po kasi nung, alam niyo yun, wala pa pong sumikat na yan yung committee, di ba? hindi mo ikasisikat yan. Una, tapos ikalawa,
Si Robin po ang kauna-unahan na binigyan niyan pa na hindi abogado. Mahihirapan talaga si Robin na mag-perform. Kumbaga, tatablahin nila yung pagiging number one ni Robin sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng committee na hindi siya mag-excel. Kita niyo nga naman ngayon, 'di ba? Si Robin mismo yung sumusuko na, "Putya, ayaw niyo pala ng pagbabago sa konstitusyon natin." Yun lang ang kaya niyang gawin. Pero definitely, 'di ba? Yun yun. Kaya ganun ko po tinitignan ngayon eh. Ganun ko tinitignan na putya mukhang etong ploy talaga na ibigay sa kanya yung DepEd kasi ang hirap lutasin ng mga problema ng DepEd. Kaya madali siyang bakbakan balang araw. Kasi anong nangyari sa DepEd? Ano nangyari sa natin? Sa mga estudyante natin? Tumaas ba ang kalidad ng edukasyon? Pero ano po ang ginawa ni Sara Duterte? 'Di ba? Mula po sa hindi popular na yun po yun eh, no? Mula po sa isang departamento na halos hindi pinag-uusapan. Halos nag-e-exist lang dahil sa dami ng sa dami ng miyembro niyan dahil pinakamarami yung mga teacher eh sa lahat ng government employee, no? Pero ginawa ni VP Sara na very dynamic. Ginawa niyang mayat-maya merong ginagawa yung DepEd. Mayat-maya may mga reforma siya na ginagawa. Kahit simple lang, pinatanggal yung mga dekorasyon, pinag-uusapan, puta. Naging sentro ang DepEd. Bigla naging sentro ng gobyerno. Yan po ang tinatawag nating Duterte Magic. Nakuha nyo? Supposedly, kaya ka nilagay dyan para ikaw ay maging irrelevant. Nakukuha nyo? Ito ang pananaw ko Wala kayong pakialam. Pananaw ko to. Wala ako ritong source. Hanapan nyo ko ng sino source mo. Ang source ko po ay si Badong. Iniisip ko Kaya binigyan to, no? Kaya to binigyan si Sara Duterte ng isang departamentong hindi sikat. Si Lola Briones ba sumikat ba yan dahil wala pa po, 'di ba? Puta DPWH yan. Build. Sikat si Villar pasok. Nagiging DND, puta lahat ng mga DND pag tumakbo na senador yan, pasok agad. Biruin niyo yung ginawa ng Duterte Magic. From being isa sa pinaka unpopular na departamento, naging sentro siya ngayon ng usapin. Alam niyo, pinag-uusapan siya. Yung mga kanyang pinagagawa. Mula doon sa parang maging irrelevant na yan. DepEd Secretary, who cares? Who cares about DepEd? Who cares about education? Kahit na anong gawin yan, hindi niya mapapataas. Pero dahil ako po real talk po. Nasasaksihan ko po ngayon yung mga debate sa DepEd. Grabe po. Naniniwala po ako na after ni Sara Duterte, ang taas na po ng kalidad ng ating mga estudyante. Kaya magmula doon sa binigyan nila, no, ng isang departamento na hindi dapat ikasikat ni Sara Duterte. Puta, tignan niyo yung resulta. The most trusted. The most trusted department. Ano pa yung isa? Ano yung dalawa yun, di ba? The most trusted, saka hindi most popular Hindi siya most popular Anong tawag nila doon? The most trusted and teka lang, tignan ko lang yung kodigo natin ng konti. Ano yung dalawa yun, di ba? Dalawa siya, yung DepEd nag-top siya sa dalawa.
Top performing. Ha? Top performing. Pucha, hindi. Top performing po. Nakakukuha po ninyo. Kaya po ngayon nagkukumahog sila. Nagkukumahog sila na pag-resignin naman sa DepEd. Supposedly, okay na yan sa DepEd. Wala nang papansin dyan. Top performing. O, bigyan natin ng DepEd yan. Mamumblema na yan. Matatali na yan dyan. Mamumblema na yan sa DepEd. Hindi niya mapapataas yung education system natin. Kaya po, kaya po ano yan, pagdating ng 2028, irrelevant na si Sara Duterte. Hindi po. Ginawa niyang dynamic. Ang sigla. Ang sigla ng gabi. Ang lahat ay kay saya. Ganun po pakiramdam sa DepEd ngayon eh. Alam niyo po, yung mga initial na reaction ng mga teacher na, putya, nakapag-decorate na ako, tsaka yun lang, doon lang po sila naasar. Doon lang sila naasar sa akin. Doon lang sila naasar sa akin. Naasar kay BP Sara kasi, yun nga, nakapag-decorate na sila, tsaka sinabi na wala nang dekorasyon. Pero next year po yan, laking ginhawa po ng mga teacher dyan. Yung mga reforma po ni Sara Duterte ngayon, pinag-uusapan ng lahat. Kahit ayaw nyo tindi, tuwing Biyernes, magbabasa mga bata. Bakit magbabasa? Puta mahina, napakasimple lang po eh. Ang problema natin, reading comprehension. Pagbasahin mo yung bata tuwing Biyernes. Di po ba? Simplihan lang natin. Walang maraming mga problema para yung mga teacher, tutok. Tapos sa mga teacher, alam niyo ba mga teacher? Pasukan pa lang, pagod na. Kasi imbes na yung bakasyon, makapagbakasyon po sila. Hindi po. Sangkatutak na seminar, sangkatutak na pinagagawa. Ano po sinabi ni BP Sara Duterte ngayon? Bigyan ninyo ng 1 buwan na pahinga ang mga teacher. Walang gagawin kahit na ano. O ngayon po, ano reaksyon nila ngayon? Lahat sila. Dilawan, kakamping, tambaluslos, etc. Mag-resign na yan kasi top performer. Mag-resign na yan kasi most trusted. Tignan nyo. Yung mga panawagan ninyo, hindi po nasasakay ng mga tao. Katulad po nito, pilit na pilit yung mga congressman. Ito po, si Ginigundo. Ang sabi, octa parameters. Ang binabanata na po ngayon, yung octa. Yung pong putya yung octa po, kung mapapansin po ninyo, sumikat po yan nung panahon ng pandemya. Ang octa research po, kaya po siya sumikat. Puta, accurate po yung kanyang pananaw sa pandemya. No, yung ginagawa po niyang pagsusuri sa pandemya, very accurate. Lahat yung gobyerno po natin, sa kanya po nakatutok. Yung pong mukhang lasinggero lang yung leader. 'Di ba? Alam niyo po, ganun talaga eh, no? Pag alam mong tutok sa pag-aaral yung mga nagsasalita, pagka hindi nagawang maligo, yung mga hindi magawang maligo man lang, di ba? Anong pangalan ng nung leader ng Okta na yan? Sumikat yan eh. Magkikita po tayo doon ha. Wala pong Duterte supporter lang lahat. Ako po pupunta ron as Duterte supporter. Kaya kung gusto nyo pong establish yung Okta research na yan. Ngayon, gusto po nilang questionin yung Okta research. Ba, mahirapan po kayo. Okay. Come on, sabi po nitong isang attorney. Okta parameters are not even relevant to resolving the learning poverty of the country. Stop making idiots of Filipinos with insignificant and irrelevant numbers collated from nonsensical questions. Attorney Maggie Ginugundo to Harry Roque, 5-term Valenzuela congressman. Okay, sinasabi nitong isang congressman na si Ginugundo,
Wag daw nating i-promote yang, Octas Research na parang, yan po ang sukatan, 'no? Kung ano man yung sabihin niya, yan po ang pananaw ng mga tao ngayon. Number one po ang DepEd na pinamumunuan ni Sara Duterte. Imaginin po ninyo, ano kaya mangyayari sa popularidad ni Sara Duterte kung naibigay sa kanya yung DND? Tsak, do'n siya bagay na bagay, 'di ba? Do'n siya talaga bagay na bagay sa DND. Pero wala tayong magagawa, eh. Binigay sa kanya 'yan, eh. Alam niyo kaya binigay, 'di ba? Hoping na makakalimutan ka na, 'di ba? Hoping na makakalimutan ka na ng mga tao. Kaya ka nilagay na lang diyan sa may, DepEd. Pero baliktad po ang ginawa ni VP Sara. Sagot tayo ng konti. Eto po, TV Patrol, posibleng pumalo sa 60 kada kilo ang presyo ng bigas ngayong Disyembre. Sa ngayon, mabibili mula 52 hanggang 54 ang kilo ng pinakamurang bigas. Ang latest sa presyo, alamin. Alam niyo po, ito yung sinasabi ko, no? Buhat po nang hindi ko na ipinagtatanggol itong presidente. Dahil si Sara Duterte na lang po at mga Duterte na lang ipagtatanggol ko mula ngayon. Ang laki po na nabawas sa dibdib ko. 'Di ba? Kasi paano ko ipapaliwanag yan lintik na presyo ng mga bilihin niyan? Ngayon po, wala na ako obligasyon. May solusyon po dyan si Martin. Baka akala po ninyo. May solusyon po dyan si Martin. No? Nagpa-picture May solusyon ang Speaker of the House dyan sa taas ng presyo ng bilihin. Ano po? Di ba, siya pa nagtakal? 20 pesos ng bigas. Tumagal ng isang araw. Ganyan po ang solusyon ng mga yan. Ang solusyon nila, may umaangal presyo ng itlog. Ano ang solusyon na pinagtalunan sa si Martin mismo kasama dun sa nagtatalo? Alam mo kung anong sosolusyonan nila? Ang itlog ba ay kikiluhin o per peraso pa rin? Real talk po. Ganyan ang mga solusyon nyo. Mataas ang presyo ng bilihin. May 20 pesos ng bigas. 20 pesos.